Naisip mo na ba na baka ang tanging hadlang sa pagitan mo at sa buhay na iyong pinapangarap ay isang simpleng drawer lang sa bahay mo? Isang drawer. Hindi ito exaggeration. Sa katunayan, ang drawer na iyon o anumang bagay na itinatago mo sa loob ng iyong araw-araw na gawain, isipan, o kasaysayan, ay maaaring siyang sumisira sa lahat ng iyong pagsusumikap. Dapat sana ay mayaman ka na kung hindi dahil sa mga bagay na iyon na pumipigil sa iyo. At ang mas masahol pa, nandyan na ang mga ito nang matagal na hindi mo na napapansin. Naranasan mo na bang parang hawak mo na ang lahat, pero kahit ganoon pa man hindi ka pa rin makausad? Parang may isang hindi nakikitang puwersa, pero napakalinaw ang epekto, na humahad lang sa iyo, kahit alam mo naman ang dapat gawin. Nangyayari ito sa mas maraming tao kaysa sa iniisip mo. Maraming lumalapit sa akin at sinasabi, "Bob, may pangarap ako, may plano ako pero bakit hindi ko masimulan?" At lagi kong sinasabi, naipit ka. Naipit sa loob. At alam mo ba ang pinakamasakit dito? Alam mo ito. Nararamdaman mo. Pero hindi mo alam kung paano makakalabas. At ito ang nakakawasak. Nakakita na ako ng mga matatalinong tao na may mga ideyang kayang baguhin hindi lang ang kanilang buhay kundi pati ang buong mundo na tila natigil. Naipit. Hindi sila tamad. Hindi sila bobo. Hindi sila mahina. Naipit lang sila. At ito rin ang dinanas ko noon pa man. Noon, kilala na ako, may magagandang resulta na, may mga koneksyon, pero may isang mahalagang desisyon na iniiwasan ko. Gusto kong palawakin ang aking negosyo, magbukas ng bagong direksyon, pero tuwing iniisip ko iyon nakakaramdam ako ng kaba sa tiyan. Alam mo yung pakiramdam ng pagkabalisa, na parang may masamang mangyayari. Sinabi ko sa sarili ko, hindi pa ngayon. Maghintay muna. Pero alam ko na yon ay ang lumang paniniwala ko na sinusubukang protektahan ako sa pagbabago. Parang may puwersang sumasalungat sa iyong paglago sa loob mo. Hindi ito sumisigaw. Ngunit bumubulong ito ng mga bagay tulad ng paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung malugi ka? Paano kung pagtawanan ka nila? At naniwala ka. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng diretsyo. Ilang beses ka nang nagkaroon ng mahusay na ideya pero pinabayaan mo lang? Ilang beses mong nakita ang iba na ginagawa ang eksaktong ideyang iyon at naisip mo, nauna na akong naisip nito? Hindi ito pagkakataon lang. Ito ay paulit-ulit. Ito ang iyong panloob na sistema na tahimik na sumisira sa iyo. May isang pag-aaral mula sa Harvard Business Review na nagsasabi na 70% ng mga tao ay sumusuko sa isang malaking ideya sa loob ng 2 araw. Alam mo ba bakit? Dahil sila ay nakakulong sa isang mental na balangkas na binuo noon pa man. Sa mga magulang, sa paaralan, sa mga dating pagkabigo. Hindi nila pinagkakatiwalaan ang kanilang sarili. At kung nagyayari ito sa iyo, maintindihan mo, hindi ka sira. Nakaprogram ka lang. At ang programang iyon ay maaaring baguhin. Pero kapag gusto mo lang, kapag nagpasya kang bumangon at kumilos kahit natatakot ka. Minsan sa isang seminar ko, pinapagsabay-sabay kong tumayo ang lahat. May ilan agad na tumayo. Ang iba ay nanatiling nakaupo at nakatitig lang. Nakita ko sa kanilang mukha ang labanan sa loob nila. Gusto nilang tumayo. Pero naipit sila. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa upuan. Pero dahil sa takot na matawa sila, mapahiya, o hindi akma ang kanilang kilos. Pagkatapos, sinabi ng ilan sa akin, "Bob, gusto ko sanang tumayo pero may humadlang sa akin." Sabi ko, katatapos mo lang matuklasan kung ano ang pumipigil sa iyo na umusad sa lahat ng bagay sa buhay mo. Ito ang puwersang kailangan nating labanan. At nilalabanan mo ito sa pamamagitan ng pagkilos. Kahit maliit lang. Kahit nanginginig. Kahit walang katiyakan. Tingnan mo, hindi mo kailangan ng permiso para baguhin ang iyong buhay. Kailangan mo lang ng desisyon. Malinaw. Matatag. Hindi na mababawi. Maaring sa ngayon ay paulit-ulit mong ginagawa ang isang rutina ng maraming taon. Marahil nasa isang trabaho ka na hindi mo gusto. Marahil ay may mga utang ka. Marahil nasa isang relasyon kang nagpapagod sa iyo. Ngunit patuloy ka pa rin. Hindi dahil ito ang gusto mo, kundi dahil ikaw ay naipit. Narito ako upang ipaalala sa iyo, maaaring matapos na ito ngayon. Ngunit mangyayari lang ito kung tatanggapin mong ikaw ay nakakulong. At kung magkakaroon ka ng tapang na bumangon.
Dahil sa huli, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Kailangan mo lamang ng isang tulak. At marahil ito ang tulak na matagal mo nang hinihintay. Ang pumipigil sa iyo ngayon ay maaaring hindi isang bagay na nakikita o nahahawakan mo. Ito ay isang bagay na nasa loob mo na matagal nang kumokontrol sa iyo nang hindi mo namamalayan. Ang tinutukoy ko ay ang paradigma. Ang tahimik na kaaway na ito ang nagdidikta ng iyong mga desisyon, kilos, kita, kalusugan, at mga relasyon. Alam mo ba yung kapag sinubukan mong baguhin ang buhay mo, nagsimula kang puno ng sigla, gumawa ng mga unang hakbang, tapos bigla na lang parang bumagsak lahat? Pakiramdam mo ba ay hinihila kang pabalik sa dati mong kalagayan? Hindi ito malas. Hindi ito aksidente. Ito ang iyong paradigma na kumikilos ng tahimik. Ang paradigma ay hanay ng mga paniniwala at nakasanayan na nakaimprinta sa iyong subconscious at gumagana na parang autopilot. Ito ay naprogram mula pagkabata, base sa lahat ng iyong nakita, narinig at naranasan. At ang pinakamapanganib, palagi nitong susubukang panatilihin kang nasa kinalalagyan mo. Kahit pa hindi ka masaya. Kahit pa malayo ang buhay mo sa iyong mga pangarap. Napansin mo ba na may mga tao na palaging bumabalik sa parehong uri ng relasyon? O yung mga kumikita ng pera tapos nawawala lahat pagkatapos ng ilang panahon? O yung nagsisimula ng bagong bagay ng puno ng sigla, pero sumusuko sa kalagitnaan ng hindi alam kung bakit. Lahat ng ito ay dahil sa paradigma. Siya ang dahilan kung bakit sinasayang mo ang mga pagkakataon. Siya ang lumilikha ng mga dahilan. Siya ang nagpapaniwala sa iyo na hindi pa ngayon ang tamang panahon, na hindi ka pa handa, o na mas mabuting maghintay pa ng kaunti. At naniwala ka. At habang naniniwala ka, nananatili kang nakakulong. May bahagi ako sa isang talumpati na sinabi ko tungkol dito, kahit na tumayo at magdesisyon, maraming bumabalik sa pag-upo. Muling kinokontrol ng paradigma. At iyan talaga ang nangyayari. Naiinip ka, lumalakad ka pasulong pero matras. Ilang beses na itong nangyari sa'yo. Pinatunayan ito ng agham. Isang pag-aaral mula sa University of Southern California ang nagpakita na ang utak ng tao ay may tendensyang piliin ang mga kilalang daan kapag nasa ilalim ng stress o kawalang katiyakan. Ibig sabihin, kahit mas mabuti ang pagbabago, kapag ito ay bago sa'yo, tatanggihan ito ng iyong utak. Susubukan kang protektahan, kahit na ibig sabihin ito ay panatilihin kang nasa buhay na ayaw mo. Ganito ang nangyari sa dalawang estudyante ko, sina Michael at Ricky. Gusto nilang magtayo ng paaralan para sa pagsasanay ng aso, ang Poppy Academy. Mayroon silang passion, kaalaman, plano pero naipit sila. Ilang buwan nilang sinasabi sa akin na gagawin nila, na malapit na sila pero lumilipas ang panahon, walang nangyayari. Hanggang sa isang araw, matapos ang matinding pagninilay, gumawa sila ng desisyon, gagawa tayo, kahit takot. At ginawa nila. Ngayon, matagumpay ang Poppy Academy. Pero nangyari lang ito dahil nilusutan nila ang siklo ng paradigma. Maaring ikaw rin ay naipit sa parehong siklo ngayon. Maaring nabubuhay ka sa isang realidad na hindi na para sa'yo, pero pinananatili mo dahil ito ay pamilyar. At ang lahat ng pamilyar ay tila ligtas. Kahit na unti-unti ka nitong winawasak sa loob. Kaya maraming beses nakakatakot ang pagbabago. Dahil ang iyong paradigma ay salungat sa bago. Gusto mong umunlad, pero ang iyong subconscious ay gustong panatilihin kang iligtas. At dito nagmumula ang tensyon. Maaaring hindi ka komportable, at binibigyan mo ito ng maling kahulugan na babala na, huwag mo na lang gawin. Pero ang totoo niyan, senyales ito na malapit mo nang sirain ang dati mong sistema ng pag-isip. Ang kawalang ginhawa ay hindi laging tanda ng panganib. Ito ay senyales ng pagsilang ng bago mong pagkatao. Lumalaban ang luma mong sarili dahil takot ito sa pagbabago. Sa puntong ito mo kailangang manindigan at magpatuloy. Sinabi minsan ni Buckminster Fuller, hindi mo mababago ang mga bagay kung patuloy mong lalabanan ang kasalukuyang realidad. Kung gusto mong may baguhin, gumawa ka ng bagong modelo na gagawing hindi na kailangan ng luma. Tama ang kanyang sinabi. Kailangan mong lumikha ng panibagong imahe ng sarili mo. Kailangan mong makita ang sarili mo ng iba, mag-isip ng iba, at kumilos ng iba, kahit parang kakaiba ito sa umpisa. Noong unang beses akong gumawa ng desisyong salungat sa aking mga paniniwala, pinagpawisan ako ng malamig. Ito ang panahong iniwan ko ang aking regular na trabaho upang magturo ng personal na pag-unlad. Inakala ng pamilya ko na nabaliw ako, at maging ako mismo ay nag-alinlangan sa desisyon ko.
Pero alam ko sa kaibuturan ko na kapag hindi ko iyon ginawa noong oras na iyon, pagsisisihan ko iyon buong buhay ko. Nakakatakot iyon, nakakaalangan, pero iyon ang nagpalaya sa akin. At mula noon, nagsimula nang magbago ang lahat. Kailangan mong maintindihan na hindi komportable ang pag-alis sa dati mong paniniwala. Hindi ito mabilis, hindi ito otomatiko, pero napakahalaga nito. Nangyayari lang ito kapag nagbigay ka ng malinaw na utos sa iyong sarili at sinunod mo iyon, kahit may takot, kahit may pagdududa, kahit walang naniniwala sa iyo. Ang susunod na antas ng buhay mo ay nasa kabilang bahagi lamang ng iyong dating paniniwala. At ang tanging hadlang sa pagitan ninyong dalawa ay ang desisyon mong kumilos. Hindi mahalaga kung gaano ka nakatagal na ipit sa sitwasyon mo ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo simula ngayon. Napakaraming tao ang naniniwalang natututo na sila dahil nakikinig sila, nanonood, o nagbabasa ng mga impormasyon. Ngunit may isang masakit na katotohanan akong sasabihin sa iyo, hindi iyon tunay na pag-aaral. Nangongolekta ka lang ng impormasyon. At kung sapat na ang impormasyon, dapat sana ay bilyonaryo na ang mga librarian ngayon. Iba ang tunay na pag-aaral. Ito ay nangyayari kapag narinig mo ang isang ideya, naramdaman mo ito sa iyong emosyon, nagpasya ka, at kumilos ka ayon dito. Walang pagkatuto kung walang pagkilos. Inilalagay mo lang ang impormasyon sa iyong utak, kung saan mananatili itong walang silbi. Karamihan sa tao ay adik sa pagkonsumo ng impormasyon, ngunit takot sa pagsubok nito. Tinatawag ko itong naimbak na karunungan, alam ang napakaraming bagay pero walang binabago sa buhay. Naranasan ko rin ito noon. Noong mga unang taon ko ng pag-aaral tungkol sa personal development, lahat ng librong makita ko ay binabasa ko, nanonood ako ng maraming lecture, sinusulat ko ang mga magagandang salita, pero hindi nagbago ang buhay ko. Bakit? Dahil hindi ko inilalapat ang natututunan ko. Nagising lang ako sa katotohanan noong sinabi sa akin ng isang mentor ko, Bob, niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ka talaga natututo, nililibang mo lang ang sarili mo sa impormasyon. Napakasakit marinig nito, nakakahiya, ngunit totoo. Mula noon, gumawa ako ng panuntunan sa sarili ko, kung hindi ko gagamitin ang natutunan ko sa loob ng 24 na oras, itinatapon ko na yon. Walang saysay ang kaalaman na hindi ginagamit para umusad. Baka ganito rin ang sitwasyon mo ngayon. Ilang libro na ba ang nabasa mo ngayong taon? Ilang video na tulad nito ang napanood mo? At ilan sa mga ito ang talagang ginamit mo para kumilos ng naiba? Dahil naroon ang tunay na sagot. Hindi mahalaga kung gaano karami ang alam mo. Mahalaga kung ano ang ginagawa mo sa nalalaman mo. May inilabas na pag-aaral ang University of Chicago na nagsasabing nagiging permanente lang sa utak natin ang kaalaman kapag paulit-ulit itong isinagawa. Sa madaling salita, ang hindi mo inilalapat ay nakakalimutan mo rin. At ang mas malala pa rito, kapag napakarami mong impormasyong kinukonsumo pero hindi mo isinasagawa, nagkakaroon ka lang ng ilusyon ng pag-unlad. Akala mo umaasenso ka na, pero sa totoo, nananatili kang nasa isang lugar lamang. Ang tunay na pag-aaral ay nangangailangan ng pagkilos, nangangailangan ng kawalang ginhawa, nangangailangan ng paulit-ulit na pagtatangka at pagkakamali. Hindi mo kailangang maging tama agad sa unang subok. Ngunit kailangan mong magsimula. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking suliranin dito? Karamihan sa mga tao ay iniugnay ang pagkilos sa agarang resulta. At kapag hindi agad dumating ang resulta, tumitigil sila. Ngunit ang tunay na pagkatuto ay nasa proseso. Nasa mga natutuklasan mo tungkol sa iyong sarili habang sinusubukan mo. Nakilala ko ang isang lalaki sa isa sa aking mga pagsasanay na ang pangalan ay Stefan. Palagi siyang lumalapit sa akin na may mga bagong ideya. Magagandang ideya, malikhain at praktikal. Ngunit hindi niya kailanman isinasagawa ang alinman dito. Bawat linggo ay may bagong dahilan kung bakit hindi niya ito nagagawa. Hanggang sa isang araw, sinabi ko sa kanya, Stefan, ang pumipigil sa iyo ay hindi ang ideya. Ito ay ang takot na mabigo. Tumahimik siya ng ilang sandali. At doon niya naunawaan. Sa susunod na linggo, kumilos siya. Isinagawa niya ang ideya kahit na nanginginig sa takot. At ano ang naging resulta? Hindi ito perpekto. Ngunit ito ay totoo. At ito ang simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi mo kailangang maging sigurado. Kailangan mo lang ng tapang. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas marami kang natututuhan. At sa bawat bagong aral, binubuksan mo ang isang bagong bersyon ng iyong sarili.
Hinihubog ka ng buhay habang ikaw ay sumusulong. Nagbabago ang iyong katawan kapag nag-ehersisyo ka. Nagbabago ang iyong pera kapag kumikilos ka. Nagbabago ang iyong mundo kapag gumalaw ka. Kaya tigilan mo na ang pagtatago sa likod ng mga libro, mga video, at mga kurso. Tigilan mo na ang paghihintay sa tamang panahon. Ang tamang panahon ay ang sandali kung kailan magpapasya kang kumilos. At maaari ito ngayon na. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa mga narinig mo? Dahil kung hindi mo ito gagamitin, isa na lang itong karaniwang video. At hindi mo kailangan ng isa pang video. Kailangan mo ng bagong buhay. Ang disiplina ay isang salitang madalas naririnig na may kasamang hindi magandang damdamin. Dahil kapag naririnig mo ang disiplina, automatikong iniisip ng utak mo ang pagiging mahigpit, sakripisyo, at obligasyon. Ngunit hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang katotohanang nagbago sa aking buhay, ang disiplina ay hindi bilangguan. Ang disiplina ay kalayaan. Kalayaan na buuin ang buhay na tunay mong nais. Para sa akin, ang disiplina ay ang kakayahang mag-utos sa sarili at tuparin ito. Ang pagtitig sa sarili sa salamin at sabihin, gagawin mo ito. At gagawin mo ngayon. Walang palusot. Walang dahilan. Walang pag-iwas. Maraming tao ang naniniwala na wala silang disiplina dahil hindi sila ipinanganak na ganoon. Ngunit ang disiplina ay hindi talento. Ang disiplina ay desisyon. Ito ay pagsasanay. Ito ay ugali. At alam mo pa ba? Karamihan sa mga tao ay alam kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit hindi nila ito ginagawa dahil naghihintay sila ng gana. Hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang gana ang pinakamagaspang na bagay na umiiral. Dumadating ito at nawawala ng walang babala. Kung aasa ka sa gana para mabuo ang iyong buhay, magtatagal ka ng maraming taon na paikot-ikot lang. Sa kabilang banda, ang disiplina ay ang paggawa ng kailangang gawin kahit walang gana. At dito nakasalalay ang kapangyarihan. Naalala ko ang isang panahon na nagsusulat ako ng bagong material. Hindi madali. Magulo ang mga ideya, masikip ang schedule, at ang mga obligasyon ay dumarating na sunod-sunod. Ngunit nangako ako sa sarili ko, lalabas ang proyektong ito bago matapos ang buwan. At natupad ko ito. Dahil kung bibigwin ko ang sarili ko, paano ko matitiyak ang paninindigan ko sa mundo? Karamihan sa mga tao ay nawawalan ng tiwala sa kanilang sarili dahil palagi silang nangakong gagawa ngunit hindi tinutupad. Nangako silang magsisimula ng dieta. Nangako silang lilinisin ang kanilang mga utang. Nangako silang mag-aaral, magnenegosyo at magbabago. Ngunit hindi nila ito ginagawa. At sa tuwing nangyayari yon, may bagay sa loob nila ang nasisira. Naglathala ang Unibersidad ng Toronto ng isang pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong nagde-develop ng maliliit na gawin ng disiplina ay may mas mataas na pagpapahalaga sa sarili at mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay. Alam mo ba kung bakit? Sa bawat pagkakataon na natutupad mo ang isang utos na ikaw mismo ang nagbigay, pinapalakas mo ang iyong pagkakakilanlan. Pinatutunayan mo sa iyong sarili na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Ito ang nagbabago ng lahat. Ang disiplina ay parang kalamnan. Sa simula, masakit ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging natural na ito. At pagkalipas ng ilang panahon, nagiging isang kasiyahan pa nga. May mga taong nagsasabi, pero Bob, hindi ko kayang panatilihin ang isang routine. At lagi kong tinatanong, nagsisipilyo ka ba ng ngipin araw-araw? Lumalabas ka ba ng bahay na may suot na damit? Kumakain ka ba kapag nagugutom ka? Ibig sabihin, may routine ka na. Kailangan mo lang matutong gamitin ito para sa iyong kapakinabangan. Alam mo ba ang sikreto dito? Kalinawan. Kailangan mong malaman kung ano ang gusto mo. At kailangan mong gustuhin ito ng sapat para hindi ka na magbigay ng dahilan. Kung sinasabi mong gusto mong baguhin ang buhay mo, pero wala kang disiplina, kahit bumangon sa oras na pinili mo mismo, baka hindi mo talaga gustong magbago. O baka naman naimpluwensyahan ka ng iyong pananaw na hindi mo kaya ito. Pero ito ay isang kasinungalingan lamang na paulit-ulit mong sinasabi hanggang sa naniwala ka na dito. Isang bagay ang palagi kong itinuturo sa aking mga pagsasanay, huwag mong paniwalaan ang nararamdaman mo kapag nagsisimula ka ng bago. Kasi sisigaw ang utak mo, hindi ito komportable, hindi ito ikaw, hindi ito gagana. Pero hindi ito totoo. Ito lang ang lumang sistema na pilit na nananatili. Nang sinimulan kong ipatupad ito sa aking mga estudyante, kamangha-mangha ang mga resulta.
May isang estudyante, si Karen, na lumapit sa akin at sinabi na hindi niya matatapos ang anumang bagay. Nagsisimula siya ng mga proyekto pero iniwan. Nagsisimula ng mga dieta pero huminto. Nagsisimula ng mga relasyon pero winawasak. Paulit-ulit ang parehong gawi. Nagbigay ako sa kanya ng isang simpleng utos, pumili ka ng isang maliit pero mahalagang gawain, at gawin ito ng sunod-sunod sa loob ng 21 araw nang hindi nagkukulang. Pinili niyang gumising araw-araw ng alas 6 ng umaga at magsulat ng isang pahina tungkol sa kanyang mga plano. Pagkalipas ng 21 araw, nagbago siya. Mas matatag ang kanyang tindig. Mas buhay ang mga mata niya. At may bago ng proyektong isinasagawa. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalain na ang pagsunod sa isang simpleng bagay ay magbabago ng ganito ang pagtingin ko sa sarili ko. Pero ganito talaga ang nangyayari. Simple lang. Pero hindi madali. At kaya kakaunti lang ang totoong nagbabago dahil nangangailangan ito ng patuloy na pagsisikap. At ang patuloy na pagsisikap ay nangangailangan ng disiplina. At ang disiplina ay nangangailangan ng pangako sa iyong pagbabago. Ngayon, inaanyayahan kitang gawin ang pareho. Pumili ka ng isang bagay. Isang bagay lang. Isang bagay na alam mong kailangan mong gawin pero palaging pinapaliban mo. At gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw. Walang dahilan. Walang pahinga. Walang pagbubukod. Sa pagtatapos ng 7 araw na yon, matutuklasan mo ang isang makapangyarihang katotohanan, kaya mo pala ang higit pa kaysa sa inaakala mo. At ang tanging bagay na naghihiwalay sa iyo sa buhay na gusto mo ay ang desisyon mong kumilos ng may disiplina. Nasa loob mo na ang lahat ng kailangan para baguhin ng lubusan ang iyong buhay. Ang pumipigil sa iyo ay hindi kakulangan sa kakayahan, hindi kakulangan ng pagkakataon, ni hindi swerte. Ang tunay na hadlang ay ang mga maliliit na desisyong patuloy mong ipinagpapaliban, ang mga ugali na pinananatili mo, at ang mga takot na tinatanggap mo bilang katotohanan. At ngayon na nauunawaan mo ito, hindi mo na ito maaaring baliwalain. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod na hakbang ay nasa iyong screen na, at itataas pa nito ang iyong kamalayan. Tatawirin natin ng magkasama ang isa pang baitang sa paglalakbay ng pag-unlad. 1% lang na mas mabuti araw-araw at magsisimula ng magbago ang buong mundo mo. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Hinihintay kita sa susunod na video.